Praise God po. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. Parang tulog-tulog pa po. Happy Lord's Day po mga kapatid. Happy Lord's Day. Amen and amen. Batiin niyo po ulit yung katabi niyo ng Happy Lord's Day para naman magising-gising po. Diba? Tabigin niyo po, tabigin. Amen and amen. May papakita po kasi yung picture dito sa harapan. You have my word. Parang ano po, no? Parang pelikula lang po, no? Tayo po pagka nagsasabi po tayo, huwag kang mag-alala. May isa akong salita. Tama po ba mga kapatid? Ganyan po tayo, lalo na pag nangangako ka sa asawa mo. Tama po ba? Huwag kang mag-alala. Honey, babe, sweetie pie, ano pa po bang ano? Meron akong isang salita. Sabi po ng asawang lalaki, hayaan mo, sa katapusan, i-date kita. Kakain tayo ng steak. Lumipas po yung mga araw, katapusan na. Yung po pala, ibang katapusan yun nasa isip niya. Pero pagka tayo po yung nangako, sinasabi natin, huwag kang mag-alala. May isa akong salita. Diba? Kahit po sa mga simple po nating simple po nating mga sinasabi or conversation, kunyari po merong gala, may vacation, huwag ka mag-alala, sasama ako dyan. Pero minsan, or madalas po, ang sabi nga po ng mga Gen Z at Millennials, nagiging drawing po, lalo na pag bakasyon, pagka vacation. Sa atin po, madalas, pag sinabi natin may isa tayong salita, minsan po hindi po natin nagagawa Tama po? When we say, I give you my word, madalas po hindi po natin nagagawa. Pero yung word na sinasabi po dito, you have my word, sinasabi mo sa taong yon na sinasabihan mo na pwede mo kong pagkatiwalaan. Tama po ba mga kapatid? Pagka sinabi natin, huwag kang mag-alala. Meron akong isang salita. Gusto mong sabihin sa taong yun na katiwa-tiwala akong tao. I have my integrity, my credibility. Pero madalas nga po, sabi nga po natin, ang mga tao, ang mga pangako po natin ay napapako. Ang dami na pong pangako tayong ginawa. We say yes. Yung simpleng pag-say lang po ng yes. Pero hindi po natin nagagawa. People change their minds. Nagbabago po yung isip ng tao. Nagbabago po yung ating feelings. Nagbabago po yung ating emotion, yung ating circumstances, yung ating mga sitwasyon. And sometimes people make promises for the sake of just making promises, but they never keep or intended to keep it. And sometimes, meron namang mga panahon, sinasabi mo talaga na nangangako ka sa kanya o sinasabi mo talaga na may isang salita ka, pero dahil lang sa mga circumstances sa buhay mo, sa sitwasyon mo, ay hindi mo nagagawa. Pero ganun pa man, ang punto po natin mga kapatid, hindi 100% garantisado na kapag tayo po'y nagbigay ng isang salita, natutupad po natin. Meron po talaga mga tao, on their integrity and credibility, makikita natin na pag sinabi niya, gagawin niya. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukhang siya po yung tinutukoy ko. Pero pagdating po sa Panginoon, mga kapatid, God has the final word. Amen? Pag sinabi ni Lord, mangyayari. Amen? Parang hindi po kayo kumbinsido Pag sinabi ni Lord, mangyayari. Amen? Dahil sinabi niya, mangyayari. Amen? At yun po yung gusto ko pong sabihin po sa atin. Ang ganda po kanina ng exhortation. Pagdating po natin dito, may bit-bit ka May pinagpipray ka. Tapos kumanta po tayo kanina, walang mahirap sa'yo. Pero alam ko po, may mga kapatid po tayo dito, sa kaliwa at sa kanan, nahihirapan. At saktong-sakto po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Tignan po natin yung ating pong scripture. God has the final word. Ang tao pwede kang lokohin. Baka pag tinanong ko nga po, sino na pong na-scam dito? Baka may mahihiya.
Diba? Sino na po dito ang nabola ng mga mabubulaklak na mga salita? Wag yun naman pong sabihin yung asawa niyo po yun, o yung karelasyon niyo po yun, nabola po sa inyo. O kaya nahulog ka, di ba? Pero mga kapatid, when it comes to word, God has the final word. Dito po sa ating pag-uusapan, yung kwento po dito, si James po na kapatid ni Juan, John the Beloved, ay pinatay po ni Herodes. Pinatay po siya dito. Bago po mapunta sa kulungan o mapakulong si Pedro, si James po muna in verse 1 and 2 ay siya po ay dinakip ni Herodes at siya po ay pinugutan ng ulo. Siya po ang unang apostol, take note of this, mga kapatid. Si Esteban ang unang Kristiyano na martir. Pero si Santiago naman ang unang apostol na martir o namatay dahil sa ating Panginoong Jesus. He is the first apostle to die in the name of Jesus. Pero minsan mapapaisip po tayo mga kapatid, si James ay namatay dahil sa ating Panginoong Jesus. Pero dito po si Pedro ay nakulong. Pero kanina nung binasa po natin yung scripture, nakita po natin na gumawa ng paraan ng Panginoon. Baka sinasabi po natin o naiisip po natin, baka may tanong po tayo sa ating isipan na Peter had great faith. Dahil mas malakas yung pananampalataya ni Pedro, kaya siya ay iniligtas ng Panginoon at si Santiago ay hindi. Hindi po ganoon. O dahil mas mahal ng Diyos o ni Jesus si Pedro kaysa kay Santiago. O dahil nag-pray lamang ang church kay Pedro. Wala pong sinasuggest ang Bible pagdating sa mga ganyang punto. Ang sagot lamang po is the God's sovereign purpose. May layunin ang Diyos. Kaya nga po, ang lagi ko pong sinasabi at kumbaga lagi ko pong pinagbubulayan, hanggat nandito po tayo sa lupa, hanggat tayo po'y nabubuhay, tama po yun, may layunin po tayo. Hanggat kinigising po tayo ng Panginoon sa umaga, may purpose po tayo. Sabihin po sa katabi nyo, may purpose ka. May purpose po tayo. Si James po, kumbaga sa atin, sa mga Kristiyano, graduate na yan. Pero si Pedro, sa kwento po natin, may layunin pa ang Panginoon. Sometimes, He deliver us from suffering, and sometimes He deliver us through suffering. Minsan, kailangan mong daanan yung suffering. Minsan naman, ilalayo ka ng Lord sa suffering. But either way, mga kapatid, He never abandons His people. Wala pa po tayong nakita, nabasa o kilalang anak ng Diyos na pinabayaan niya. Amen? Sino po itong si Herod? Lagi po natin naririnig yan sa gospel accounts. Hanggang dito po sa Book of Acts, narinig natin yung word na Herod. Yung word po na Herod, mga kapatid, ang translation niyan sa English, heroic. Yung name na Herod or the hero's song. At ito pong Herod na ito, si Herod Agrippa the First, siya po ay parte ng isang dynastic family na tinalaga ng Rome para mag-rule over Judea. So, kumbaga dynastic family ito, kumbaga sa atin political dynasty. Parang ganun po. At sila, yung family na yon ay tinalaga sa Judea ng Rome. And during the time of Jesus, iba po itong Herod Agrippa the First kay Herod the Great na kung saan nag-utos dahil na-threaten siya, dahil may hari nga daw po ng mga Hudyo, na-threaten siya. So pinapatay niya yung 2 years old below. Iba po itong Herod na ito, baka mapagbali-baliktad po natin. At iba rin naman po ito kay Herod Antipas na nag-mock kay Jesus. Pero pare-parehas po silang under nung dynastic family po na yun na Herod. At itong si Herod Agrippa the First, kaibigan niya po yung emperor ng Roman Empire. Pag sabi po nating emperor, siya yung pinakamataas.
Siya yung mga, sabihin na po natin, in human term, hari ng mga hari. During this time. Dahil meron pong Roman Empire. Etong si Herod Agrippa the First, malaki yung influensya niya. At dahil bago po siya sa Judea, sa region of Judea, gusto niyang mawin yung mga tao. Yung mga Hudyo. Kaya ang ginawa niya, dahil ayaw ng mga Hudyo sa mga Kristiyano, the way, medyo lumalakas na yung influensya ng the way ng Christianity, ginawa niya, ay hinuli niya dinakip niya si Santiago para ma-appease po yung mga ibang Hudyo. At yun po ang nangyari. At ngayon, isusunod niya si Pedro. Kaya in verse 3, verse 4 hanggang verse 5, dinakip niya po si Pedro. Pero dito mga kapatid, meron tayong tatlong mahalagang katotohanan na panghahawakan po natin sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng tila baga mga dead end na ng mga sitwasyon sa buhay po natin. Kung paano pong naranasan ni Pedro at kung paano pong kumilos ang Diyos sa buhay po ni Pedro dahil may layunin ang Diyos. Una po mga kapatid, trust His purpose in every circumstances. Basahin po natin. In verse 5 to 6, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Kumbaga dito po, naka-maximum Roman security, prison security po siya. Next slide po. Makikita natin, nangyari po mga bagay na ito during the Passover. Pista po. Busy ang mga tao. Sa totoo lang po, gusto nang ipapatay. Gusto nang isunod ni Herodes. Ito pong si Pedro. Pero dahil may pista, gusto niya pagkatapos ng pista, para makot yung attention, makita yung influence niya, at mawin niya yung mga Hudyo. Kasi busy po may piyesta, may kasiyahan. Dahil sisingin po siya. Kumbaga gusto niya magpabango sa mga Hudyo. So, lumiban siya ng mga ilang sandali. So ngayon, kinulong po si Pablo. Nung dinakip po siya, ito po parang ano po talaga. Alam mo, VIP na dinadakip dahil may yung ano po niya, 4 squad ng mga soldier. Ibig sabihin, 4 na squad na may taga-4 na tao, na sundalo. So meron po sa harapan niya, sa likuran, dito po sa kanyang magkabilang gilid, tapos may 12 pa pong kasama. Imagine niyo po yun. And then, nung dumating po siya sa may kulungan, doon sa pinakadulo po ito, mga kapatid, sa pinakadulo ng kulungan, meron po siyang kasamang 2 sundalo na nakagapos din kasama niya. So, ito po yung kamay niya, 2 kamay. Yung kamay po ng isang sundalo, yung kamay po ng isang sundalo, nakagapos po yun parehas. Grabe po, di ba? Walang takas po. Kahit iihi po Diba? Kasama po yung mga mga sundalo Kahit saan ka magpunta paano po sabi dito, natutulog. Paano kung humihilik yung 2 sundalo? Buti na lang po nakatulog si Pedro. Dito po makikita natin, may katabi siya, 2. Doon sa labas ng pintuan niya, may 2 pong nakabantay. Para makakawala naman po si Pedro doon. Tingnan niyo po yung impossibility mga kapatid. And then after po nun, meron pa pong next stage. May level 2 pa. Na kung saan meron doon mga nakabantay din. Tapos yung pinaka-outer part, may nakabantay din. Tapos, bago ka lumabas sa lungsod, merong malaking gate na bakal. So maximum po yung Roman security. Sa tingin niyo po, kung kayo si Pedro, makakatakas ka ba? Sagutin niyo po ako, makakatakas ka? Hindi. Maliban na lang gumawa ng himala ang Panginoon, hindi ka makakatakas.
Doon pa lang sa dalawa, kasama nakaposas, kumbaga eh. Hindi ka makakatakas. Gusto nga ipakita ni Luke yung impossibility noong nung prison break, na makawala po siya doon. Gusto nga ipakita sa atin ni Lucas na wala siyang magagawa na makatakas po sa sitwasyon na yun. Imagine niyo po maigi yun. Humanly impossible. Impossible, mga kapatid. So when miracle comes, kaya pagka dumating yung milagro, yung himala, alam mong galing sa Diyos. Alam mong si Lord din ang mabibigyan ng kaluguran, ng kapurihan. Amen? Ito po sinabi ko po sa inyo, it is humanly impossible. Next slide. Ano pong ginawa ni Pedro? Tulog! Tingnan nyo nga po yung katabi niyo, baka natutulog. Malamig. Malamig po, malamig. Si Pedro po, ano pong ginagawa? Tulog! Huwag naman po sana kayong tulog habang nagpipreach po ako, ha? Tulog po si Pedro. Ulitin ko po. Kinabukasan nito, ihaharap siya. And possible, na katulad po ni James, mapugutan siya ng ulo. So, during this time, mga kapatid, may kasama siyang 2 sundalo, magkabilaan, nakagapos. Meron pang mga bantay sa iba't ibang parte ng kulungan. Pero si Pedro po, anong ginagawa? Tulog. Relax lang si Pedro. Relax lang. Humanly impossible po yung nangyayari. Pero si Pedro, tulog. Relax lang. Sabihin niyo sa katabi niyo, relax ka lang. Relax lang. Amen. Relax pero huwag matulog po, ha? Baka sabihin si Pedro nga, tulog dito. Dito po makikita natin, the night before Herod planned to bring him out for trial, Peter was sleeping, chained between 2 soldiers. Alam niyo po ba, bakit natutulog si Pedro? Alam niya yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Alam niya, in John 21, sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, tatanda ka you will grow old. Alam ni Pedro yung pangako sa kanya ng Panginoon. Kaya kahit humanly impossible, at pwede siya mamatay kinaumagahan, tulog po ng mapayapa. Bakit po natin nakita na natulog po siya ng mapayapa? Mag-advance po ako ng konti. In verse 7, hindi naman sinabi nung angel na, gising na, Pedro. Hindi po. Tinapik niya po si Pedro. Nung natutulog, ibig sabihin, malalim ang tulog. Diba, meron po pagka may natutulog, tapos sinabihan mo lang, gising na. Balik ko sa agad eh. Parang tawag ko sa mga ganun, tulog, manok. Hindi po, tulog mantika, mapagkaan na. Ito si Pedro, tulog mantika, panigurado po. Yung dumating yung anghel, tinabik po si Pedro, gising. Ibig sabihin, tulog na tulog. At peace po si Pedro, mga kapatid. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, wow. Alam niya yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Alam niya. Naalala niya yung sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus na tatanda siya. He will grow old. At alam niya na even the king of Judea, Herod, cannot cancel God's word. Amen? No man can cancel God's word. What gives you peace? Yung security ng kayamanan po natin. Our intellect. Yung family. Relationship natin. What gives you peace? Alam niyo po si Pedro, salita ng Diyos. Kaya kung tayo po mga kapatid, hindi mo alam yung pangako ng Diyos sa buhay natin, there's no real peace. Amen? Kaya mga kapatid, basa-basa din po ng Bible. Maglagay ka rin ng memory verse. Amen? Tanungin ko po kung meron kang alam na 10 memory verse ng mga pangako ng Panginoon. Meron po ba kayong masasagot? Bawasan po natin. 5. Pastor, wala pa. 3. Kasama po ba yung John 3:16 sa 3? When all human hope is gone, God remains
in control. God is in control. Isa lang po yung nag-amen. God is in control. Amen. Kaya pagpasok mo dito, sabi mo, ang hirap pa. Eh yung kanta, walang mahirap. Kay Lord. Kaya lapit kay Lord. Amen? I remember Joseph's story. Joseph the Dreamer. Dami pong nangyari sa buhay niya. Tama mo? Dami. Parang lahat na ng klase ng sakit naranasan niya. The pain of betrayal, slavery, false accusation, nakulong po siya, and inabandon na po siya ng mga kapatid niya. But at the end of Genesis, at the end of his story, he reveals God's purpose. Yung providence ng Panginoon. Kung paano nag-i-intervene ng Lord sa buhay niya. At ano pong sinabi niya doon? You meant evil against me, but God meant it for good. Sabi po dito, providence is often clearer looking backward than while we're living through it. Madalas ngayon, hindi mo pa kita na may ginagawa ang Panginoon. Uulitin ko po mga kapatid. Madalas ngayon, hindi mo pa kita kasi nasa gitna ka pa ng pinagdaraanan mo. Si Joseph, after all these things na pagdaanan niya, lahat ng evil things, wicked things, at the end of the day, sinabi niya, God meant it for good. Ngayon, hindi mo pakita kasi nasa gitna ka eh. Pero makikita mo yung providence ng Lord after ng trial. Eh ano pong sabi dito? Pangalawa, so sunod ka lang. Follow His leading with faithful obedience. Nakita niyo po? When you trust, you follow. Simple po. Pero malaki pong impact. Tingnan po natin, Acts 12, 7-8. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-pitan. Tingnan niyo po. Kaya nalaman po natin at si Pedro, tinapik nito si Pedro sa tagiliran. At ginising, parang tayo po, pagka nagigising, bro. Pagka tayo po nagigising, una, gising na. Pero kapag hindi magising, ano po ginagawa po na? Nagising po yata ngayon. Pero nung hindi mo magising, ano po ginagawa natin? Huwag nyo naman po sampalin. Tapos sasabihin po, uy, ano ka na, binabangungot ka, naginip ka. Huwag po gano'n, pag may sama kayo ng loob sa kasama nyo sa bahay, sabihin nyo po sa kanya. Sabi po dito, tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising, dali, bumangon ka. Unang sinabi ng anghel. Nung sinabi po ng anghel yon, nakalag ang mga tanikala. Natanggal po. Yung nakagapos sa kanya na bakal po yun. Mga kapatid, wala pong susi. Sa kamay ni Pedro, ano pong next na sinabi ng anghel? Magbihis ka. Magsuot ng sandalyas. Yung magbihis ka, yung robe mo, yung balabal mo, ilagay mo. Siyempre, nakabihis naman po si Pedro po nun, pero yung outer garment niya, yung balabal niya, ay wala. Sabi ng anghel, at ganun nga ang kanyang ginawa, sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Tingnan niyo po maigi ha, sumunod sa akin. Tandaan po natin, ang himala ng Panginoon ang himala ay hindi kay Pedro, kundi galing sa Diyos. Simple yung pinagawa ng anghel. Get up quickly, put on your sandals, wrap your cloak, follow me. Sumunod ka. Yung commands po, ordinary. Magbihis ka, tumayo ka, magbihis ka, magtsinelas ka, kumbaga magsandalyas ka, sumunod ka sa amin. Hindi sinabi nung, hindi clever si Peter na kung saan nakikita natin yung sa mga prison break ng mga movie, gagawa ng susi. Diba? Titignan yung susi, tapos ito-drawing gagawa. Pagka nanonood tayo ng mga movie, tapos iisipin pa kung yung mga exit path, diba? Tapos magpaplano pa. Hindi po. He didn't overpower Roman soldiers. Hindi niya binugbog po, hindi niya sinaktan, or he didn't secretly pick the lock. Every part of the rescue came from God. Gusto ko pong linawin sa atin mga kapatid, the commands are ordinary. Yung utos po ay simple lang, ordinaryo lang.
Pero ang himala, extraordinary. Tignan pa po natin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyari yun. Tignan niyo po. Sumunod nga siya. Pero nag-aalilangan pa siya. Tignan niyo po ha. Vision ba to o reality? Naginip lang ba ako? Pangitain lang ba to ng Panginoon o totoong nangyayari? Minsan may mga ganyan po tayo pag nalalaginip eh. Kala mo totoo. Diba? Akala niya pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Sa English po, Iron Gate yan. Malaking gate po yan papunta sa mismong city. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwanan ng anghel. Tingnan niyo po. God enters our impossible situation. Wala pong ginagawa si Pedro during that time. Tulog nga po eh. Pero may dumating na anghel. Nag-appear sa kanyang kalagitnaan. And without warning, God steps into the prison. Hindi nag-ask si Peter ng anghel. Amen? Pero alam niya yung pangako ng Panginoon. Pero makita natin, may mga nagpipray din naman sa kanya sa labas. Peter never called for help. Ano yung po nangyari? God came first. Ang sarap po na ito mga kapatid. Hindi ka pa humingi ng tulong kay Lord, sinagot ka na niya. Hindi ka pa nananalangin, sinagot ka na niya. Ganun po ang Panginoon. Before Abraham sought God, mga kapatid, ang Diyos ang unang tumawag kay Abraham. Pinili kita. Bago po pinili ni Saul, ni Pablo, si Kristo, sino po unang tumawag sa kanya? Si Kristo. God initiated. He enters our impossible situation. Pero alam ni Pedro at alam ng Diyos, alam ni Pedro na may gagawin ng Lord. May pangako sa kanya ang Panginoon. How often do we mistake God's silence for God's absence? Minsan, dahil sa tingin natin parang tahimik ang Diyos sa mga pinagdaraanan natin, Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, naririnig mo ba ako? But God's silence is never, He is never absent, mga kapatid. Sometimes God waits until every human solution has disappeared, so that His power alone receives the glory. Kasi kapag medyo kontrolado mo pa, tapos sinagot ng Panginoon, ang mabigyan ng kaluguran at ang kapurihan, yung ginawa mo, hindi yung ginawa ng Panginoon. Kaya kapag humanly impossible, scientifically impossible, tapos nangyari, alam mong galaw ng Panginoon. God removes what only He can remove. The chains fall. Peter is awakened. The guards remain powerless. The iron gate opens automatically. Nakita niyo po yung dito? Ordinary yung ginawa ni Pedro. Yung miracle, extraordinary. He contributes very little. Maliit lang. Sumunod lang siya. And sometimes, mga kapatid, sa pinapanalangin natin, simple lang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, sumunod ka. Sumunod po tayo. Amen? Minsan hindi po natin kailangan gumawa ng sobrang kagila-gilalas na mga bagay. Extraordinary things. Yung pagsunod po natin, seryosohin natin. Amen po? Pag naglingkod ka, seryosohin mo. Pag lumakad ka sa Espiritu, seryosohin po natin ang seemingly ordinary things. Yan yung ginagawa ng Panginoon in preparation to the extraordinary miracle ng buhay po natin. Hindi na pinakita dito ni Lucas kung paano nangyari, paano hindi sila nakita nung
yung mga sundalo, kung paano sila nakatawid. Dahil sobrang tight po nung security dun sa prison, ang punto lamang po ni Lucas, nangyari yung himala po ng yun. Dahil sa pulong at galaw ng Panginoon. And here, sa last part, ito po yung last part nung nung prison, yung iron gate, malaki po itong gate. Kumbaga, parang kasing laki niya po yung mga gate sa mga walled city, kapasok. At ito po ay bakal. Kailangan, kumbaga pag nakalak po ito, kailangan irampa muna ito. Kailangan may malaki munang troso para bumukas ito, mga kapatid. So, last barrier, pinakamahirap. Pero ano po nangyari? This was likely the largest and strongest gate leading out toward the city. From a human perspective, this is the final obstacle. Final obstacle po yun. Last barrier, mga kapatid. Malaki, bakal na pintuan. Isang tao, itulak yun, hindi po kakayanin. Dalawang tao, hindi po kakayanin. And yet, Luke simply say, it opened for them of its own accord. Sa Greek po, automatic. Sa English. Automatic po. Tingnan niyo po yung final obstacle. Pinakamalaking balakid, harang, automatic, mga kapatid. Bumukas. Ano pong ginawa ni Pedro? Sumunod lang. Parang ano pa nga po, half sleep pa nga po kasi di niya alam kung pangitain ba to. Totoo bang nangyayari? Pero sumunod po siya eh. Minsan hindi po natin kailangan na, Lord, ano po bang mangyayari dyan? Lord, pagka pinuntahan ko ba yan, anong mangyayari sa akin? Minsan kailangan mo, sumunod ka lang. Amen? Automatic. Mga kapatid, minsan, may mga malalaking balakid po sa buhay po natin na parang ang hirap lagpasan. Tama po ba? Mahirap buksan, mahirap pong kawirin. Pero dito po, dahil sumunod si Pedro, automatic. Bumukas yung pintuan. Minsan hindi po natin kailangan na sobrang daming ginagawa para sa Panginoon, pero hindi naman po tayo sumusunod sa Kanya. Sa mga maliliit na mga bagay. Some believers today are in prison. We are in prison. But the same Lord na nagbukas ng kulungan kung nasan si Pedro is the same Lord that we are worshiping today. Kaya po walang mahirap sa Panginoon. At ako po ay sigurado na pagpasok po natin dito, one way or another, may pagsubok ang pinagdaraanan. Hirap na hirap ka. Parang dead end na, wala kang matatakbuhan. Minsan hindi mo masabi sa pinakamalapit na minamahal mo dahil baka sila din mahirapan. Pero dito po, automatic, nung sumunod po si Pedro. Even though hindi niya alam yung mangyayari. Yes, Lord, susunod ako. Kahit na medyo tutulog-tulog pa, pupungas-pungas pa, pero Lord, susunod ako. Sana po pagtapos ng preaching po na ito, ganun po tayo, na Lord, susunod ako. Whatever happen, Lord, susunod ako. Kahit anong mangyari, Panginoon. At makikita mo automatic, bubukas. Yung mga barrier na nakasarado, bubukas po yan, mga kapatid. And lastly, kala po natin, si Pedro lang po yung gumalaw. O ang Diyos lamang po yung gumalaw. Tignan niyo po ito. Pray fervently with confident dependence. Next slide po. Ano po sinabi dito? Nang maunawaan niya ang nangyari. Nandun na po siya sa may labas ng gate. Naunawaan niya kasi nawala po yung anghel. Wala yung anghel. Totoo pala ang lahat. Kumbaga, naimasmasan po siya eh. Totoo palang lahat. It's real. Sabi niya. Nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Sa bahay po ng mother ni John Mark. Marami pong nagkakatipon doon at nananalangin. They are praying. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tignan kung sino yon.
nakilala niya po yung tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto. At sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. In verse 15, wala po dyan sa ating slide, nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, anghel niya yon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Nakita niyo po yung church during that time. Next slide. They did not organize a prison break. Hindi nila sinabi na, tara, punta tayo dun sa kailangan makatakas ni Pedro. Di ba? Ano pong ginawa nila? Nag-pray po sila. They did not gather weapons. Hindi po sila sumugod dun sa kulungan. Ilabas niyo si Pedro. Hindi niya po sinabi yun. Ilabas niyo si Pedro ngayon din. Hindi po. Ano pong una nilang ginawa? Pray. At yung prayer po nila, hindi simple prayer po ito. Yung prayer po nila, the Greek word translated earnest or ektenos. Nung tinignan ko po yung Greek word po na yan, medical term po yan. It is a medical term, a muscle stretch to its limits. Yung muscle na na-stretch ng sobra, masakit po yun. Pag na-stretch po yun ng sobra. Tama po? Not casual prayer, earnest. All they can pray. Constant po yung prayer nila, earnest yung prayer nila. Fervent yung prayer mo nila. Mga kapatid, hindi nila tinitigilan. Hanggat hindi sumasagot ang Panginoon. Ganun po yung panalangin nila. Hanggat hindi sinasagot, tuloy lang sa prayer. Inside, the church prayed. Nanalangin po sila earnestly. And outside, may kumakatok. May kumakatok. Yung panalangin nila, inside, nandun na yung kasagutan, kumakatok na po yung kasagutan. Ang prayer po nila, iligtas ang Panginoon si Pedro. Kumakatok po si Pedro, ito po, tignan nyo po maigi ha. Kumakatok si Pedro. Lumabas po si Roda. Narinig niya po yung tinig ni Pedro. Kilala ko yun ha. Kilala niya yung tinig. Ibig sabihin, nakikinig siya pag nagsisermon siguro ito si Pedro. Alam niya yung boses ni Pedro. Hindi tulog po, no? Sa sobrang tuwa niya po, ito po ha, ito yung humor po dun sa story na yun. Sa sobrang tuwa niya, hindi niya po pinagbuksan ang pinto si Pedro. Kumakatok po sa gate, narinig niya si Pedro, hindi niya po pinagbuksan, ano pong una niyang ginawa? Pinamalita niya po sa mga nagpe-pray. Hando si Pedro sa labas. Ano pong sabi ng sabi ng mga tao? Siguro po kung tayo po yun, ha? Sabi dito nahihibang, pero kung tayo po magtatranslate niyan, nababaliw ka ba? Pero ito po, tingnan niyo po, yung irony nung situation. Nagpe-pray kayo na lumabas si Pedro, makalaya, tapos nung sinabi ni Roda na andun kumakatok, ha? Nababaliw ka ba? Kasi po yung yung humor po dun sa story po na yun. Sobrang tuwa po ni Roda. He was so overjoyed na paano si Pedro po dun. And for sure, kumakatok pa rin po yun. Kasi baka mahuli po siya ng mga sundalo eh. Sabi po nila, you are out of your mind. And Luke includes this. One of the most human moments in the New Testament. Kaya alam mong totoo yung Bible eh. Mga kapatid, dahil mga ganitong klaseng mga senaryo. Hindi siya fictional. Talagang minsan gano'n, sobrang excited mo, makakalimutan mo, may kasama ka pala. Di ba? May mga ganun po eh. This is deeply encouraging mga kapatid. Kasi minsan, kahit na nagpe-pray po tayo earnestly, meron ka pa rin konting sasagutin mo ba talaga? Bakit ang tagal? Pero dito po, di ba?
Nandun po yung faith nila. Their faith was genuine. Pero nung kumakatok na si Pedro, binalita ni Roda, ano pong sabi nila? Their faith was genuine but imperfect, but God answered it anyway. For our conclusion, mga kapatid, sige po, gisingin nyo na po. Yung mga Pedrong natutulog po ngayon. Dahil napahaba po tayo. Napasarap po. After this story, yung mga sundalo po, nakatakas po kasi siya, di ba? Yung mga sundalo po, pinatay po lahat yun. Yan na lang po natin in-emphasize ngayon, pinoint out. Pinatay po lahat yun dahil bawal pong may makatakas na prisoner po sa kanila. Buhay po nila ang kapalit. And 16 lives po yun, pinatay po ni Herodes. And during this portion, si Herod, yung mga hari sa Tyre and Sidon, sa kanila nakikinabang. To make the long story short. Nagpatawag siya, or parang gathering po iyon, and then, for almost, kung babasahin po natin dito, verse 21, pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit ng hari, umupo sa trono at nagtalumpati, para sa mga taga-Tyre at Sidon, sa mga taga-Judea, at yung mga tao po sumigaw, yung mga taong bayan sumigaw po. Ang sigaw po nila, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Ngayon, nung sinearch ko po, si Herod, yung kanyang damit during this time, nakaano po siya, silver na kumikinang. Kaya pag natapatan ng araw, yung mga tao, makikita na ikaw ay nagniningning, nagliliwanag ka. So, yung mga tao, kaya sila nagsabi ng gano'n, sumisigaw, na hindi tao ito, isa itong Diyos. Pero right there and then, nung klinin niya yung glory na hindi naman para sa kanya, kundi para sa Diyos, siya po ay namatay. Siya po ay inuod. Gusto ko pong ipakita, mga kapatid, yung contrast between the kingdom of man versus the kingdom of God. Sa kalagitnaan po ng kwento natin, parang nananalo si Herodes. Namatay si James. Nakakulong si Pedro. Parang nananalo po yung kaaway. Parang nananalo. Pero ano po? Ano pong nangyari dito? Pinakita po ng Panginoon na siya pa rin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. At may layunin po siya sa ating mga buhay. James was martyred, Peter was delivered, and Herod was judged. Next slide po. Yet through every circumstances, sa kahit anong pagsubok, the Word of God increased and multiplied. Ang dami nangyari. Pero, lumago, tumibay, nagmultiply po ang salita ng Panginoon. At yun po yung layunin ng Panginoon. And also to us, through our lives. Kaya pa po tayo narito, may layunin ng Panginoon. At isa po doon is to multiply the Word, the Gospel, through us. Si James, he was martyred. Si Peter naman, na-deliver. Si Herod po ay, he was judged by God. Namatay po siya. Whether we suffer like James, dito po tayo magtatapos, mga kapatid, or are delivered like Peter, our calling remains the same. Trust His purpose, follow His leading, and pray with fervent dependence. Simple lang yung pinapagawa ng Panginoon. At hayaan mong maranasan the extraordinary miracle in your life through this simple step. Katulad ng ginawa ni Pedro at ginawa ng iglesia. When we pray, when we trust, when we follow, miracles will come. Amen? Amen. In short, mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. We can summarize. Makalimutan nyo na po lahat. Baka maalala nyo lang po si Pedro natulog eh. Makalimutan nyo na po lahat, pero tandaan nyo lang po. In our circumstances, sa sitwasyon ng buhay natin, walang mahirap sa Diyos.